Dingdong Dantes lumuhod at nagmakaawa sa anak na si Sia Dantes matapos malaman ang katotohanan sa hiwalayan nila ni Marian Rivera. Isang malamlam na hapon sa isang pribadong bahay sa Quezon City, ang buong pamilya Dantes ay nagtipon. Dapat sana isang araw ng kasiyahan ang taunang pagdiriwang ng kanilang pamilya, ngunit ngayon ay isang araw ng matinding tensyon at emosyon. Ang balitang ikinabigla ng buong bansa, ang hiwalayan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera ay nagdulot ng hindi mabilang na tanong sa mga tao maging sa publiko, pati na rin sa kanilang anak na si Sia. Ngunit hindi lahat ng naririnig sa media ay buo ang kwento. Nang magtagpo sila sa harapan ng kanilang bahay, nagkaroon ng pagkakataon si Dingdong at Marian na magsalita at magpaliwanag sa kanilang anak. Puno ng sakit at panghihinayang si Dingdong, ngunit ang pinakamabigat na pasanin sa kanya ay ang epekto ng kanilang paghihiwalay sa anak na si Sia. Si Sia, na batid ang sakit ng nararamdaman ng kanyang mga magulang, ay nakatayo sa kanto ng kanilang sala, nakatingin sa dalawa, malinaw ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang bigat ng katotohanan ay hindi pa rin niya kayang tanggapin. "Dad, bakit?" tanong ni Sia na may pangilid na luha. "Bakit niyo ako pinagtatatagpi-tagpi ng mga kwento tapos bigla kayong maghihiwalay?" Sumagot si Marian, ang kanyang tinig malumanay ngunit may bigat. "Sia, hindi kami naghiwalay dahil sa'yo. Ang pagiging magkasama pa rin namin ay hindi magiging magaan kung pilit. Ibig lang namin ay magkapatawaran at sana'y matutunan mong tanggapin na ang bawat pamilya may kanya-kanyang pagsubok." Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi pa rin kayang lunukin ng batang si Sia. Si Dingdong na nagmasid sa kanila ay lumapit kay Sia at tumahan ng malalim na hinga. Lumuhod siya sa harap ng anak at nagmakaawa. "Sia, anak, kung may magagawa akong paraan para maibalik ang mga sandaling magkakasama tayo bilang buo, gagawin ko. Pinapangako ko sa'yo, hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay ko." Dahil sa sagot ng anak, halos hindi na kayang magsalita ni Dingdong. Tinutok ang tingin kay Sia. Nadaman niyang ang mga pangako, ang mga sakripisyo ng nakaraan ay tila nauurong. Ngunit sa harap ng bata, ang hinagpis ng pagkatalo sa pagmamahalan nila ni Marian ay tila higit pa sa sakit ng pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. "Si anak, hindi ko kayang sagutin ang lahat ng tanong mo ngayon," ani ni Dingdong. Ang kanyang boses ay malupit na napuputol ng emosyon. "Ang mahalaga, mahal na mahal kita. Ang pamilya natin, magkaibigan tayo at hindi yan magbabago." Si Marian, na tahimik na nakatayo sa gilid, ay napansin ang lahat na nangyayari sa kabila ng kanilang pagkakawatak-watak. May nararamdaman din siyang hirap sa puso, lalo na't batid niyang hindi lang sa kanilang relasyon tinatamaan, kundi pati na rin ang relasyon nila ni Sia sa kanila. Si Sia, kahit na naguguluhan, ay yumakap kay Dingdong. Dahan-dahang nilingon si Marian. "Huwag kayong mag-alala," dagdag pa niya, "hindi ko kayo iiwan." Muli sumandal si Dingdong sa pader ng kanilang bahay at nagmuni-muni. Lahat sila ay naglalakad sa isang madilim na daan, at sa ngayon, ang pinakamahalaga ay muling pagtataguyod ng mga relasyon, hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa, kundi pati na rin sa anak niyang susi ng kanilang paglisan mula sa sakit.